Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin sa wakas tanggal na si Romualdez. Nagkagulo kongreso sa matinding utos ng Pangulo. BP Sara top 1. Yan mga karibin natin ang ating aalamin. No? Mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Pero yan na po, pinalalabas na nila na inaapi si Martin. Ang galing talaga ng mga kwento ng mga to, no? Pinalalabas nila na wag na raw munang mamulitika, manahimik na lang daw tayong lahat. Lalong-lalo na yung mga supporter ni BP Sara at ni Tatay Digong. Sana daw ay tigilan muna raw natin ang pamumulitika, maaga pa raw. Talaga lang. Kami pa ngayon, parang lumalabas pa na po siya. Sila pa yung inapi. Papaalala lang po namin yung mga pinagagawa nyo. Pero ito po ang malupit, no? Tuloy po ang panggagatong nitong mga dilawan. Alam nyo naman na sa kanila na po nakikinig. Sa mga dilawan na po nakikinig itong mga nasa dati nating mga ka-unit team. Iba na po ka-unit team. Ito po si political analyst. Ano na nga pangalan ito? Sino na nga itong Llamas, Ronald Llamas. Minamaliit po, no? Minaliit. Binigyan katwiran niya kung bakit parang minamaliit niya po yung PMA manifesto. Na ito naman daw ay hindi nagre-reflect, no? Yung sinasabi nitong mga PMA na to ay parang 10% lang daw to ng kabuuan ng PMA graduates. Grabe. Sige, maliitin niyo yung PMA. Alam niyo po, nakakatawa tong mga attack dog. Una, attack dog kayo. Binanatan niyo nga kagad si Sara Duterte. Yung DepEd. Miski nga yung numero unong sila Rendon at iba pang hindi naman kilala, hindi ko na sasabihin kasi hindi niyo naman sila kilala. Pero sikat daw sila. Dahil hindi tayo sa politika lang tayo nakatutok, sikat daw sila sa ibang larangan. Kung anong larangan nyo, siguro mga nagpapatawa yung iba riyan. O yung Sian Gasa, parang chismoso yan, di ba? Self-anointed pambansang chismoso. O kung ano man ang tawag niya sa sarili niya. Yan yung nagchichismis ng lahat ng mga break-up ng mga artista. Ibig sabihin, no, mga atakdog ngayon, hindi umuubra tong mga sorry to say, pasensya na kayo mga tambi vloggers, mga loyalist vloggers, wala pong bilib sa wala po kayong dating, hindi niyo po kayang pataasin, no? Kahit na nagbababad kayo sa Twitter, nagbababad kayo, katulad din namin kayo, araw-araw din naman kayo nagbablogs, pero sa kasawiang palad, wala pong walang bilang, wala kayong bilang. So, kung bagang lumalabas dito mga karibin natin, no? Parang ano lang to di ba? Parang nag-i-endorse lang tayo dito ng isang produkto mga karibin natin. Ngayon, kung yung produkto ninyo, mga karibyo, ay tulad ni Tambi, mga karibin natin, no? Wala tayong magagawa kung, di ba? Tama po, parang nag-advertise lang tayo dito ng mga natin, yung mga sides natin, di ba? Kung ang side nyo po ay sabi nga ng isang nag-comment sa akin mga ka-review, no, sa personal tong comment niya, sabi niya, you are leaning to the Duterte, sabi niya. Alam niyo naman po mga ka-review natin na talagang simula pa noong nag-start pa lang tayo dito, no, sa Pinas News Review, talagang Duterte na po tayo mga ka-review natin kasi, di ba? Hindi mo pwedeng baliwalain po yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Ngayon, kung yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte ay hindi nyo po nagugustuhan, wala po tayong magagawa dyan, di ba? Opinion nyo po yan at nare-respeto po natin yan. Right? Balik po tayo dito, no? Sinasabi ko kanina parang nag-i-endorso ka lang ng isang produkto, no? Ngayon, kung produkto mo is effective, no? Dito tayo sa effectivity ng isang produkto, no?
Yan, sino po ba ang mas effective? Si Tamba or si BP Sara? O yan na lang po ang tanong ko sa inyo, mga ka-review natin. Kayo naman po ang sumagot. Ha? O. Kaya maano mo rin eh. Ngayon, ano na sila, ibang ano naman, ibang endorser na naman po yung kinuha nila. Hindi na po mga political vloggers, mga ka-review natin. Kung di iba-ibang klase naman, ibang taste naman, kumbaga. No, ibang emotion naman yung kanilang target dito, no? Kaya kinuha na sila Rendon and Company. And Company lang, hindi ko kilala iba eh. Pero kumuha na po ng pang showbiz. Pero wala tayong ano yan, no? Pwede rin namang nagkusan loob. Nagkusan loob sila Rendon and Company. Baka naman bukal sa loob nila na mamulita ka na nga kami. Di ba? Hindi natin alam, hindi naman natin kilala yan. Ang pagkakalam natin, sila ngayon ay mga vlogger na namumulitika at ang pinopromote nila ay si Martin Romualdez. Kung ito bang mga to ay makakatulong para maiangat ang popularidad ni Martin, makikita po natin yan sa mga susunod na survey. Pero so far, nung hindi pa po nagsasalita si Martin, nung wala pa po itong mga sunod-sunod na banat nila sa mga Duterte ng House of Representatives, ay pangatlo po si Martin sa trust and approval rating. Ngayon po, pagkatapos po ng maraming atake ng House of Representatives, maraming papuri ng mga congressman kay Martin. Panay papuri, may mga di ba, protect House of Representatives, pagmumukha ni Martin at ng kung sino-sino pa, 20 pesos na bigas. Pagkatapos po lahat ng mga sabi, si Pangulong Marcos na nga nagsabi, no? Ang sabi ni Pangulong Marcos ay anong tawag diyan, yung araw-araw nakikita si Martin. Walang pahinga yung pagmumukha ni Martin. Pagkatapos po ng lahat ng 'yan, naging kulelat po si Martin sa yan po yung katotohanan ng survey at nangunguna po si BP Sara. Inuulit-ulit ko po kasi inuulit-ulit po nila eh. Inuulit nila, sinasabi nila, bumababa si BP Sara para pag nakinig ka sa media at nakinig ka rito sa mga vlogger na to, parang pinakamababa si Sara Duterte. Para sila nagbalita, natambak yung kalaban, pero ang binalita yung nakahabol na 5, pero tambak ng 35. Wala pa po akong nakita nagbalita sa basketball na nanalo ng fourth quarter. Pero katotohanan, talo po siya. Sa fourth quarter lang nanalo. Naintindihan niyo po yung ginagawa nila? Number 1 si Sara Duterte, hindi po nila sinasabi number 1 si Sara Duterte. Ang sinasabi nila, bumababa ang ngayon lang po ako nakakita ng pagbabalita na ganun. Parang valedictorian o ikaw ay top 10, top 1 ka sa klase mo, pero ang sasabihin ng teacher, eto po ay ang bumaba ang kanyang grado. Bigyan po natin ng medalya ang bumaba ang grado. Hindi po. Ito po ang ating top 1. Ganun po yun. Pag nagbalita o pag nagpahayag ang isang makabuluhan, no? Yung hindi naninira, katulad ng mga media natin, pag binalita yan, top 1, nangunguna si Sara Duterte. Hindi. Bumaba si Sara Duterte. Sino number 1? Si Sara Duterte. Abit hindi mo ibalita na number 1 si Sara Duterte. Para naman lumabas ng mukhang mababa. Yun lang po ang tanging nilang gawin. I-twist ang mga balita para magmukhang mababa si Sara Duterte. Pero ang katotohanan, ako po, sa mga awarding ceremony, wala po nag-award, no? Eto na po, bibigyan po natin ng gintong medalya. Ang bumaba ang grade ng 3 points. Dati siyang 97, naging 94 na lang. Palakpakan po natin ang bumaba ng grade. Ganyan po nila gustong ibalita yung pagiging number 1 ni Sara Duterte. Gusto nilang manlin lang. Sama-sama kayo. Kasama kayong media. Sa nanlilin lang. Tanungin nyo sila. Yung nagsasabing bumababa si Sara Duterte sa survey. Tanungin nyo, sino ba number 1 sa survey? Si Sara Duterte. Abit hindi nyo ibalita. Siyempre, tinatago namin yan. Purpose namin, pataasin yung isa. Utot nyo. Okay. Punta na po tayo. Ngayon po, mukhang api-apihan na. May isa lang ha. So dito natin makikita, mga ka-review natin, kung gaano po ka-control ng mga ito yung media, mga ka-review natin, no. Masasabi ba natin kontrolado ng mga politiko yung media? Well, eto na po yung patunay, mga ka-review natin, kasi isipin mo top 1 po, number 1 po sa ranking itong ating vice presidente. Pero hindi po binalita, mga ka-review natin.
Yung binalita tuloy, yung mga mas mababa pa. Yung, ano, di ba? Number 2 agad eh. Oh. Masasabi talaga nating bias ang media, mga ka-review natin, ha? Kasi dapat kasi ang binabalita nila yung number 1, di ba, mga ka-review natin. Pero kakaiba po ngayong panahong ito, ha? Oh, number 1 dapat ang ibinabalita or di kaya yung lagapak, di ba? Pero kakaiba po yung walang ibinalitang number 1 po. Gaya nga po ng sabi ni Sir Badong, mga ka-review natin, parang binaypass, no? Yan, binaypass po itong ating BP Sara, mga ka-review natin. So, well, anyway, importante naman yung taong bayan, mga ka-review natin, no? Kayo na nga nanonood, no? Kung sa palagay nyo, bumababa ang ratings ng ating mahal na Vice Presidente, kayo na pong humusga, di ba? Sino ba talagang nagtatrabaho? At sino ba ang naninira lang, di ba? Well, anyway, matagal pa naman po yung mga for election na yan, makakarbi natin. Pero ngayon pa lang, no? Dapat pinaghahandaan na. O yung mga ganit sa bagay, hindi naman maluloko ngayon ng mga Pinoy, makakarbi natin. Matatalino na po ang mga Pinoy ngayon, ha? Kaya hindi na po ito agad-agad na maniniwala sa mga sinasabi nila. Kasi syempre, kung ikaw ba naman manonood ka ng balita, hindi binalita yung top 1, syempre, magtataka ka. Bakit walang top 1, di ba? Oh. Or bakit walang number 1, number 2 agad? Oh, magtataka ka rin. So, matatalino talaga ang mga Pinoy ngayon. Isang tao lang po na muntik lang masundot. Muntik lang, ha? Hindi po natin alam kung sinasadya niya o hindi. Ang nakalagay lang sa placard, please support Sara Duterte. Ngayon, inapi na. Ganyan ba mga supporter ni Sara Duterte? Hindi po kami ganyan. Mas malala pa kami dyan. Wala lang kaming pagkakataon. Naintindihan niyo po? Pati problema sa GSIS, naging kasalanan pa ng DepEd. O, tignan nyo nga. Wala naman po nagre-reklamo. Si Franz Castro nga, hindi nagre-reklamo. Yan po ang danger. Pag yung mga chismosong vlogger, chismis lang yan si Rendon, oy, wala kang alam sa politika. Ang alam mo lang, banatan yung mga naghihiwalay na artista, no, yung mga artistang magaganda, no? Hindi mo nga mapataas hindi mo nga maibenta yung motivational rights mo. Magbebenta ka pa ng politiko. O, yan po, yan lang kilala yung iba, baka sumikat pa sa atin, wag na natin pangalanan. Pero kilala ko rin yung iba Yung isa sumikat ng di ba? Nagbebenta, wag na, baka sumikat. Panoorin nyo pa Okay, anyways, hindi po api si speaker. Hindi po siya kayang apihin ng kahit sino. Huwag niyo pong palabasin na inaapi. Grabe naman to, mga sensitive naman kayo. Panay daw banat kay speaker, panay daw banat. Alam po ninyo, no, sa totoo lang, late na nga po ako, kagabi dapat to Kagabi dapat to Kaya lang, masyado na tayong late. Okay. Meron pa nagsabi, kung sure win na pala sa 2028, bakit early campaigning na? Bakit daw nagka-campaign na tayo? Hindi lang yun. Bakit sinisiraan agad si Martin? Hindi naman siya threat kay BP. Yun na nga Alam naman namin hindi siya threat. Bakit po kayo, parang baliktad po. Kailan po kami nanira? No? Hindi po namin nga pinapansin yan Sino po ba nagtanggal ng confidential fund? Bakit po tinanggal? Ano po yung panyanyari bago po tanggalin yan? Pinasama po nila yung confidential fund. No? So yan, mga ka-review natin, pinalalabas po nila ngayon na tayo pa pala, no? Yung mga naninira di umano sa kanilang mahal na Speaker Romualdez, nako. Parang tayo parang yung mga Duterte supporters patuloy, no, mga ka-review natin, yung dahilan na kung bakit wala ng unity team. Ganun ba 'yon? Sabi, malayo pa naman daw ang eleksyon pero bakit parang ini-endorse na natin si BP Sara? No? Well, anyway, mga ka-review natin, ang masasabi ko lang dyan hindi naman natin ini-endorse si BP Sara agad-agad ngayon, di ba, mga ka-review natin? Ang ano bang tawag dito? Yung lang natin dito, yung point lang, mga ka-review natin, wag nyo namang siraan ng husto, di ba?
si BP Sara, tinitira nyo kasi. Tinitira nyo ng patalikod si BP Sara. Alangan namang pabayaan lang ng taong bayan. No? Ganito lang yan, mga karibin natin. For example, meron ka pong di ba? Meron kang anak, di ba? Oo. Inaaway na po yung anak mo, wala ka pa rin gagawin. No? Tulad yan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, di ba? Doon po siya nainis kasi sunod-sunod po yung mga paninira, no? Mga tirada kay BP Sara. Kaya doon po nagsalita si dating Pangulong Duterte, no? Na kinampihan niya na yung kanyang anak, mga karibin natin. Kasi nga po, wala pinagtutulungan no? Pinagtutulungan po si BP Sara ng Kongreso. Tama po ba o mali? Kasi yun po yung nakikita ng taong bayan. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, no? Siguro talaga, sabi ng iba, no, nung nagko-comment, dapat talagang tanggalin na po itong si Speaker Romualdez kasi siya po ang humihila pababa, no, kay PBBM, mga karibin natin. Kung hindi lang napapansin ni PBBM, pero yun po, parang yun po ang nangyayari. Kaso nga lang, mayroon ding umiikot sa ating isipan, mga karibin natin, na kung, diba, kung talagang si Speaker Romualdez ang humihila kay PBBM, no? Bakit palagi po silang magkasama? Diba? Bakit parang pag may lalabas na statement si Romualdez, parang nagsisecond si PBBM, mga karibin natin, di ba? Gaya nga po ng ICC, di ba? O ano pang issue ang mga sinesecond ni parang pinapangalawahan niya, no? Pag maglabas ng statement, eto agad may statement din, di ba? Pero against nga lang, di ba? Like ICC, mga karibin natin, ba naglabas si PBBM na hindi pa papasukin, tapos naglabas din ng statement si Romualdez na ba yung mga resolution yan sa Congress. Nagbago po yung isip ni PBBM pag pag-aaralan kung pwede bang maging member ulit ng Pilipinas ng ICC. So yan mga karibin natin, parang tapos dito naman basta marami pa pong mga mga issue sa charter change, mga ka-review. Itong peace talk dito sa mga makakaliwa. Yan maraming issue po ang talagang medyo magdududa ka rin ba? Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito. Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon, no? Nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. And mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Banat Kapanig TV, maraming salamat po.